Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan mga kababayan at kaibigan ay ito pong ating mga higher ups. Si Ninong PBBM, si BP Sara Tamilmil at isisingit dyan natin si Maldita ng Bayan at si 51 Billion Crocs. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-likes and nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagbibigay po ng super chat, super stickers sa ating mga video premiere at sa super thanks sa mga nagre-replay ng ating videos. Maraming salamat and may God bless you all. Hindi ko na po kayo maisa-isa sa mga nagbibigay po ng encouragement from all over the world na po. Nababasa ko po ang mga comment ninyo. Hindi ko na kayo ma-replyan kasi ang dami ninyo. Maraming salamat po at konti na lang magti 20k na ang ating subscribers. Very thumbs up po sa inyo. At least nandito pa rin ang one ni Dumbledore. At dun sa mga bashers natin, welcome na welcome kayo, no? Kaya kung gusto nyo, magpa-super thanks na rin kayo, kayong mga bashers ha, no? Para naman maipost ko dun sa community kasama nung inyong message, di ba? O maganda 'yon. Para makilala nung mga Marcos loyalists and supporters ng admin ng Marcos na ano kayo, sikat kayo. Para sila ang susuplak sa inyo. Okay? So pasensya na po mga kababayan, ano? Ngayon po, sobrang lamig talaga. Ito po, nagkakape tayo. Ano lang po, baso lang po to ng Starbucks. Ordinary yung kape lang ito. 3-in-1. Kopi ko. Mahirap po uminom ngayon ng sa malamig ng Starbucks. Ang lamig na nga, sa malamig ka pa. Eh di sasamain ang loob mo. Magkasakit ka bigla. Ang kulit no? Oo nga po pala mga kababayan. On the works pa yung second channel natin, ano? Nag-iisip pa po ako ng ilalagay doon at inaayos pa natin. At nag-iisip pa rin ako ng mas madaling matandaan na channel name. Kung meron po kayong suggestion, i-email nyo lang ako. Nandyan po sa description or i-message nyo ako sa Talkies ni Pidol Facebook page. Kasi starting this week, ilalagay ko na po yung mga link ng ating mga videos. Nakakalimutan ko po. Sana i-follow nyo rin yung Talkies ni Pidol Facebook page, no? Okay, simula na pa tayo. Napahaba ang ating intro. Okay? Kasi po, ito pong inyong BP Sara Tamilmil Duterte, meron na namang matalinghagang sinabi. Ang hilig po nitong mga to sa mga cryptic messages, no? Kinakailangan mo pang gumamit ng codex, no? Parang sila ay nag-uusap in hindi Morse code kasi yung Morse code, alam na alam nyo ito. Para bang yung sinasabi nila is encrypted, no? Sa military, alam nila yung ng encryption. Sa isang mga computer programmers, alam na alam nyo yan. Kasi ako po, gumawa ng program na ganyan. The very basic encryption to the hindi naman maximum. Yun lang medyo complicated na, no? Kailangan mong i-program yan. Etong mga Duterte, hindi ko alam kung anong klaseng encryption ang gamit nila. Kasi mga matatalinhaga ang kanilang mga sinasabi. Baka kailangan ko pa si Tata Lino dito. o si Tata Temyong, yung ang panday. Ang lakas kong mang-asar, no? Ang kulit mo, Tokis. Hindi. Ganyan po tayo. Sa simula, tatawa tayo ng tatawa. At sa dulo, doon, bubulyawan natin sila. Di po ba tama, mali? Para naman at least, para tayong teatro. May tatawa, may iiyak, may magagalit. Anong tawag yun? Baliw ka ba to? Kasi hindi po. Wala rin po akong tinira ha. Ito lang pong kape ang tinira ko saka isang banana. Yan po ang ating almusal. Okay? So, gamitin natin yung article sa Inquirer.net. Ang sabi po dyan,
BP Duterte declares she'll run again for office in the next election. Wow! When is the next election? Tingnan nyo quote and quote yan. In the next election. So kung iisipin ninyo, napakasimple yan. You don't need an encryption. You don't need a very bright mind. No? Natulad daw nila na bright sila at magagaling. Para malaman nyo what is the next elections. In the next elections. With S. Pag election, o meaning singular in form, elections. Kala mo, hindi ka namin mahuhuli? Ikaw kang tamilmil ka? What do you think of us? Thinking of you? Ulitin natin. BP Duterte declares she'll run again for office in the next elections. Kung mali ako, sisihin nyo ang Inquirer. Sila rin ang nagsulat niyan. Meaning, ito, inedit na ito. Inapprove na ito ng editor ng news article na ito, ng news magazine na ito. Diba? Hindi naman siguro pwedeng i-upload yan kung walang approval ng editor, ng writer na ito o reporter na ito. I-correct nyo ako. Anong pagkakaintindi nyo? In the next elections with S. Sige nga. Baka tulad nyo lang ako. No? Laging may S sa dulo. Gusto ko plural Gusto ko marami. Vice President Sara Duterte has declared she will run for office again in the next elections. So when is the next elections? 2025, the midterm election, and the 2028 national elections. Pag sinabing national election, it constitute you have to vote from the president to the very least position. Kung ano man yung merong dapat iboto. Di po ba? And the future elections. Kasi sinabi niya next elections meaning future. Di po ba? 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040. Tama niyo ako kung mali ako. Sa pagkakaintindi ko, in the next elections. Plural. Hindi ko naman sinabing tatakbo ako sa susunod na eleksyon. I will run in the next election. Election meaning 2025 or 2028. Pero sinabi niya, plural in nature. Ayun pagkakaintindi ko. Itama niyo ako kung mali ang pagkakaintindi ko. Duterte revealed her political plan during a flag raising ceremony in Barangay Bago Galera, Davao City on Monday. Quote, narinig ko na sinabi ng aking kapatid, si Mayor Baste, at ng aking mas matandang kapatid, mas matanda daw sa kanya, mas matandang kapatid, si Congressman Polong, na hindi sila tatakbo. Baka hindi sila tatakbo sa susunod na eleksyon. O yan, ang susunod na eleksyon ay 2025. Kaya't narito ako sa inyong harap dahil mangangampanya ako sa inyo dahil tatakbo ako sa susunod na eleksyon. O ayan ang Tagalog niya. Pero ang sabi dito sa article, elections. So iniisip natin hindi lang 2025 kundi 2028, the national elections. Okay, pero sabi niya sa susunod na election which is the 2025. The question is, yun lang bang dahilan niya? Kaya niya sinabi na siya ay tatakbo sa darating na eleksyon because her brothers will not run for re-election doon sa kanilang bayan bilang mayor or congressman? No? Ano gagawin niya? Allowed ba yan na gawin niya bilang isang current VP secretary? Tapos tatakbo ka as ano? Anong posisyon? Dalawa lang naman yan na hawak ng kanyang mga kapatid. Isang mayor at isang congressman. Ano dyan ang tatakbahan mo? Congressman? Para maging speaker ka at the same time VP ka? Ano ba ang implications niyan? I am not a lawyer. I'm not good at how the Constitution says.
No, siguro yung mga hurado at mga political expert, ano nyo diyan? Ano ang inyong masasabi? Sa akin lamang, ang masasabi ko diyan, it is just a political immaturity. No? Kapit ko nasabing political immaturity, no? Unang-una 'yan. Kasi lagi na lang siyang yung pagiging malawak na pag-iisip niya, para siyang impulsive, no? Alam niyo yung pagbibigay niya ng mga kanyang mga opinion o saloobin, parang napakababaw, no? Parang sinabing napakabata mo pa, hindi ka pa hinog. Ganyan po ang nakikita ko at nung mga iba kong mga kaibigan. She is not ripe, hindi pa siya hinog para talagang maging isang leader ng ating bansa. Political immaturity. Lagi na lang siyang nagsasabing ng mga cryptic. Lagi siyang masay sa isang mga petty na mga issues. Petty means mga walang kwentang issue. This time, anong mo? Anong nasa isip niya? Ano bang tinira niya? Bakit niya nasabing tatakbo siya sa next election kasi ang mga kapatid niya hindi natatakbo? What? Para gusto mong hawakan lalo ka pang maraming power? You will be a VP, a congressman or a mayor, you are a DepEd secretary, you are a vice chairman of NTF-ELCAC? No? Napaka-immature niya. No? Napakabata pa kasi niya. Hindi naman sa pero kulang pa eh. Pasensya naman sa mga supporter nitong Satang Milmin. No? Makikita nyo naman sa kanyang mga galaw, kanyang pananalita. Napakabata pa. No? Kailangan pa niya talagang mahinog. Dapat muna dito, nag-congressman. After ng mayor, nag-governor, nag-congressman, para malaman niya that she don't have to patol-patol to any petty issues. And don't be so cryptic about what do you want to say. Diba? Kasi naguguluhan ng tao. Maya-maya, iba-iba ng interpretation. Ibang interpretation ni Juan Tamad, ibang interpretation ni Pedro Damukol. Ganun. Ano ba yung nasasabi ko? Si Juan Tamad saka si Pedro Damukol, di ba? Ano yan? You want to hold on to the power? Kulang pa ba yung power na nasa iyo, nasa BP ka na? So, ibig sabihin, just in case lang, mga kababayan, just in case lang, tatakbo siya, Tototohanin niya to. Bakit? Alis muna tayo dyan. Kasi sinabi niya yan, dahil mangangampanya ako sa inyo, dahil tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Dineclare niya yan. Di natin alam kung matalinhaga yan, kung nagbibiro na naman siya, tulad nung mga sinasabi ng tatay niya. Kasi, tingnan nyo tong quote card na yan. Sabi niya, prinsipyo lang ang meron kami. Wala nang iba. May isang salita para sa kapanganan ng bayan. Ito lang ang pinagmamalaki namin. Kunin natin yung yung last statement. May isang salita. Okay. Gamitin natin 'yan. Tatakbo ba talaga siya sa susunod na eleksyon? Tandaan ninyo, ang susunod na eleksyon sa 2025. Pag hindi niya ginawa yan, meaning, wala siyang isang salita. Di ba? That is part of another political immaturity. Parang bata lang na nagbibiro, yung naglalaro lang diyan ng yung jackstone, nagkikwentuhan. Parang hindi seryoso. Parang yung tatay niya, 'di ba? Nasaan yung isang salita na mag-jet ski sa West Philippines Sea? Nasaan yung isang salita that he will eradicate the drugs in 6 months? Nasaan yung isang salita na eradicate ang corruption? Wala. Di po ba? Hindi mo nga natanggal si Duque sa pwesto niya bilang DOH secretary. Di ba? Nasaan? Mangangampanya na siya, Legal ba yan? Sa COMELEC? Legal ba? Wala pa nga. Di pa nga siya nagpapile ng candidacy. Nangangampanya na. Early campaigning yan. Anong masasabi niyo dyan, mga Duterte Burak supporter?
Ha? Tama, mali. O meron pa, ha? May isang salita siya. Background ulit tayo, mga kababayan, ha? Eto, sa balita din ng Inquirer, November 19, 2023. Kung may isang salita siya, VP Sara Duterte says she has no ambition to run for president in 2028. May isang salita yan. Ha? Ang sabi niya dito, her future decision will depend on God's plan. Bakit mo na sinabing hindi ka tatakbo? You don't have any desire, no plan at all to run for president in 2028. Tapos sasabihin mo, God's plan? Di ba? Contradicting. That's what you call political immaturity. Hindi kulang talaga. Hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbo as vice president, lalong-lalo ng presidente. Alam ninyo lahat yan. Sinabi ko naman na hindi ko gusto na tumakbo as president. Ayun naman pala. Nasaan yung isang salita? Kasi may God's plan. Come on. Really? Di ba, mga kababayan? So, dito, no? So, yung mga fans ni Duterte sasabihin, matalinhaga kasi yung mga yan. Hindi na kayo nasanay. Pero sa mga anti-Duterte, ayan na naman tayo, mga sinungaling yan, huwag kayong maniniwala dyan, no? Ginugoyo lang kayo niyan, o saan kayo ngayon? Sa akin, this is just a ploy. No? Kasi yung mga kapatid niya daw, hindi tatakbo, may God's plan. Paano lang yan yung sinasabi nila, hindi kami tatakbo? No? Pero, do you think so? No! Do you think na iiwanan nila ang Davao? They already hold on to the power, then they will relinquish that? Bakit? Kasi wala nang perang dumadaloy sa kanila. Ganon? Napaghahalata! Pag wala na palang bumubuhos na kwarta, bahala na kayo dyan. Kasi kami, settled na kami, iiwanan na kayo. Ganun ba? I don't think so. Kaya ito, ano lang to, yung pang-engganyo sa mga kalaban para mapalabas nila kung sino daw yung mga kakalaban sa kanila sa mga posisyon na gusto nilang takbuhan. Do you think iiwanan nila ang Davao? No way! Di ba? Itong dalawang ito, lalaki, hindi. Ngayon, dapat kung tatakbo siya, mayor ng Davao, then she have to quit as VP. Complete yan. Biro mo, second highest position in Dalang ka na. Tapos magmi-mayor ka pa ng Davao? Paano mo magagampanan ang function mo? Mag-quit ka ng DepEd, given yan. Mag-quit ka ng NTF-ELCAC Vice Chair, given yan. Pero how do you function as mayor and VP? Nakakahiya yan. Second highest position in the land and then you're holding one of the nandun ka sa, kumbaga nasa top 9 ka tapos pupunta ka ng top 2? Di po ba? Yung tinatawag nyong ganid. Now, kung totoo man ito, mga kababayan, dapat mag-resign siya as VP. Meaning, mas mahal niya ang Davao kaysa sa bansang Pilipinas. So, nasaan ngayon sinasabi niya sa statement na unahin natin ang Pilipinas? Di ba? Panggugoyo, pangloloko, panlilin lang, sinungaling. Kung totoo ito si Baste, mayor, hindi daw tatakbo, narinig niya. Si Pulong, congressman, hindi tatakbo. Narinig niya. So ano ang tatakbuhan niya? Sa next election. Hindi niya sinabi kung anong year. Pero next, sa susunod, ang malapit ng susunod ay 2025. Hindi naman pwedeng 2028 na presidente. Sinabi niya na, pinakita ko sa inyo. May isa sang salita, yun ang sabi niya. Pero may God's plan? Really? Nag-declare ka na, pero God's plan pa rin? Did you talk to God or God talk to you already? Diba? Ano yun? Meron ng premonition? Parang bang si Samuel? Hindi. Si Samuel. Tapos pumunta siya dun sa propetang kasama niya. Sabi, no, it's not me. I believe it's God calling you. Di ba ganun ba, Sara Duterte? Hindi No, hindi. Baka yung katabi mo dito sa quote card na yan, si Amy, who declares Duterte siya. So ngayon, ang mangyayari dyan, Amy
Romualdez Duterte. Tanggalin niyo yung Marcos. Di ba? Tama, mali. Oh, kaya tayo dito, ito, si Duterte, si Sara Duterte, no? Maingay. Kasi nga, ano siya hot topic siya di ba? Pangalawa, ito ay isang diversionary tactic lang. Para ang focus na sa kanya. Ang focus na sa kanya. Para maiulayo ang focus ng taong bayan dito. Ayan o. Ayan o. Ano yan? 51 billion crocodiles. Ay nako, mga kababayan. Tumawag na naman. Walang isang araw na walang nagtatawag habang ako ay nagbablog. Mga istorbo. Naman, medisina naman ngayon. Ano ba yan? O di ba? Diversionary tactic yan. Yang ginagawa niya, no? Na para mapunta sa kanya ang atensyon ng tao, pag-usapan siya, makakalimutan ngayon, itong 51 billion, hindi mapag-usapan. Kasi umamin na po ang DPWH. Pinatunayan po ng DPWH, tumaas ang National Expenditure and General Appropriation dahil dito sa kanyang kupal, matakaw na kapatid. 51 billion for 3 years, mga kababayan. Di ba? Now, alisan natin yan si Sara. Ano naman po ang sabi diyan ni Pangulong Bongbong Marcos, si Ninong, diyan sa sinabi ni Sara Tamilmil na tatakbo siya. Sa Manila Bulletin. Tingnan mo naman ngayon ng ating PBBM, nais pabagsakin ng mga burak supporter ng Duterte. At gustong iupo si Tamilmil. Di ba talaga may ambisyon? Yan ang ginagawa ng Ninong PBBM. Total depensa pa sa Tamilmil na ito. Marcos on BP Sara's future political plan. She's testing the waters. Testing the waters for what, Ninong? BP na yan. Di ba? Ano pa gusto niya? Testing the waters for what? Right now, you test the waters, you will drown. Don't test the waters, while the water is ganon-ganon, umuipo-ipo. Or don't test the water while the water is calm. No? Bakit? Kasi hindi mo alam, baka malunod ka dyan, tahimik, hindi mo na nangyayari sa ilalim. Do not test the waters. Sabi ko nga, di ba, when the water is hot, when the water is calm, when the water is angry. Ano yung angry? Talagang hinahampas ang dalampasigan. Ikaw ay dadalhin yan doon, lulunurin ka. Right now, she's not in position, no, to test the waters. Because the waters she will be going into, definitely, she will drown. Yan. Because of what? Because of what the supporters of them are doing. Because of what her dad did. Diba? O tapos siya, panay pa ang mga pasaring nila. So therefore, binukalkal nyo ang kalooban, ang kaisipan ng mga sumusuporta sa inyo, Ninong. Tulad ko, ako, supporter ako, ayaw ko nung ginagawa nila sa inyo, lalo na ito. At ang mga minions niya, ayaw ko rin yung ginagawa sa'yo ng ate mo, pretending to be protecting you, but she is one of the cohorts of this. Dahil inamin nito na siya ang nagbigay ng info daw na yung si Ninang Lisa ay nagpupulburon. Si Ninang Lisa daw ay insecure sa iyong ate. Di po ba? So, tingnan nyo si Ninong PBBM, todo suporta sa kanya, todo protekta sa kanya. Nasaan na yung we have to protect Apo BBM? Imbis na si Apo BBM ang protektahan niya, now it becomes the reversal. Siya na ang pinoprotektahan ni Apo BBM from this. What? Yung gusto siyang i-impeach sa House of Representatives? Wala naman. Ang nagsasabi rin lang ay yung mga burak supporter nila, di ba?
Hindi mo alam kung talagang mga supporter ng Duterte o mga dilaw na talagang galit sa kanila. Ngayon, nadadamay pa ang Pangulong Marcos. Sa dami ba naman ng mga anti-Marcos, bashers, tinan mo ha. Biruin nyo, mas matindi ang pinagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamilya nila, the whole Marcos, including si Maldita ng Bayan. Tapos ito, tong Duterte, kailan lang sumibol yan? Parang akala mo, aping-api na. Ngayon, ang presidente pang nagtatanggol. Ang sabi niya, oh, she's just testing the waters. That is a very safe answer, which is correct. But right now, even on the 2025 election, sige, mag-file ka. Tiyak ang boboto lang sa'yo mga Davao at yung mga Burak supporters mo. I don't know kung anong posisyon. Maybe mayor. Ay mananalo yan sa Davao. Guaranteed yan. Baluarte nila ang Davao. Sa Davao City. Mananalo yan. Duterte yan eh. Duterte City yan. Pero on the national stage, tignan natin ngayon. Unless there are external forces that will, makialam. Di po ba? Testing the waters. Ano ang sabi lang ng Pangulo? Quote, I think she's also testing the waters to see what the reaction will be. No? Anong tinitest mo? Yung mga taong bayan? Well, I myself will say she will drown. Di ba? Anong dyan? Di po ba? Ano pa sabi ng presidente? Napakakalmado ng Pangulo, no? Sabi pa niya, I haven't talked to her about it. He said and stressed that whatever plans Duterte has, they will just talk it about later. Di ba? Siguro to si Pangulong Bongbong Marcos, yung haba ng PC nito, abot na hanggang doon sa Galaxy XXXYZ. Ang haba ng PC, kita mo, tinuturing pa rin siyang talagang best friend ng Pangulo. Diba? Pero ito namang si Sara Duterte, hindi niya man lang mapagsabihan ng private na, pwede ba, tigil nyo na yan? Very divisive na yung ginagawa nyo sa mga supporter nila. Diba? Ang did you hear that Inday Sara announced? Yes, okay, that's it. Wala nang dun. What do you think she will do? Ayan na, stop it. We'll talk about that later. Nabanas na ang presidente. Kasasabi ko lang, haba ng PC, nabanas din pala. Tingnan, stop it. Yan na, mag-uusap na lang kami. Siguro to si presidente. Nababanas na rin kasi sa dami ba naman ng issue. Tapos tanungin ka pa ng ganon, apektado ba ang national issues dyan? Hindi. Nangyari? Lalo lang ginulo ni Sara Duterte. Tingnan nyo ang pagiging immature niya. Yan na sinasabi natin. Lalo mo lang ginulo. Diba? Di sana hindi ka na lang nakipag-usap ng ganyan, nagsalita ng ganyan. Diba? You have to filter out because you are the second, highest, you hold the second highest position in the land. Di sana piniribado mo na lang muna yan, hindi pinipreempt mo eh. Ngayon, lalong nagulo, pati presidente. Pag nag-resign ito, sino maging VP ko? Pag nag-resign siya, and then, alam nyo na, kung ano man po yung nasasa doon sa Constitution, yun ang susundin. Di po ba? Magno-nominate yung Congress kung sinong, ang gusto nilang maging VP. Tapos sila magbobotohan. Yun po yan. No? Tama nyo kung mali ako. Yun lang pa yung pagkakaalala ko. Di ba? Kung baka sa tingin ko, nabanas na rin ang presidente. Tama na nga yan. Mag-usap na lang kami. Kasi sasabihin lang ni Sara, hindi nagbibiro lang ako. Di ba? Immature na immature. Pwede po ba? Sige, ganito na lang. BP Sara, pwede po ba? Sometimes, bago ibuka ang bibig, think about 10,000 times. Para hindi ka mabibira eh. Right now, if the president said you're just testing the waters, waters? Bakit? May plural in form naman ng tubig, di ba? Di ba? Right now, if you do that, you will drown. You will drown from it. No. Don't do it. Just go. I don't think your brothers are just joking. They're just giving some narrative again to your mga
kalaban sa politika na hindi tatakbo ang Duterte, sige laban tayo. No, I don't think so. And I think that you cannot abandon your city. And you cannot abandon also a representation of your city in the Congress. Hindi. Tatakbo si Pulong o si Baste na congressman, mananalo yan. Tatakbo isa sa kanila maging mayor, mananalo yan. Tapusin mo na lang ang termino mo as VP. Learn from it in the national stage. Do not go back to the local again. Nandiyan ka na eh. Experience mo na yan. Malay mo, magbago pa ang clamor ng tao sa'yo. Di po ba? Right now, majority wants to hear your voice, what's your stance in the West Philippine Sea. Yung kay Aimee, mga kababayan, na isabi ko na, napakita ko na sa inyo yung quote card kanina. O kung hindi pa, ayan. Yun lang suporta niya sa mga Duterte. Yung kay Baste, yung 51 billion. Now, isisingit ko dito, no? Kasi, salamat po kay Kakopi doon sa kanyang FB page na Kakopi Break. May video po doon na kung saan that was 7 years ago na parang ito yung dahilan. Bakit hindi makapagsalita si VP Sara Tamilmil Duterte sa issue ng West Philippine Sea? Ayan, panoorin nyo. Bukas magtawag na naman yun. Alam mo, high-tech yan sila. They're listening to us. Kasi yung anak kong babae, yung mayor, galit na galit rin. Gusto niyang pumunta ng Panatag. Umawag yung niya, Mayor, kausapin mo yung anak mo, huwag niyang gawin yan kasi tawag ito si Bong, kinausap rin. Nang umari, pigilan lang yung anak ko. Eh, sabi ko, ambasador, galit na galit yung galit na galit yung anak ko. Bakit? Nag-agaw raw kayo ng teritoryo ng Pilipinas. Mabutit na lang, was able to, maldita yan si Inday. Nanuntok ng sirip. Pagka gano'n yan katotohanan talaga. Yung problema, yung kapatid niyan, dalawang mga lalaki, yung mga uto-uto yun sa kanya. Pag sinabi ng babae, go, go, go yan silang tatlo. I had to persuade, sabi ko, we are in a very delicate situation now. And we are talking. So tayo, whatever there is any issue, public, ano lang tayo, restraint. Hindi muna tayo maghanap ng away. At least hindi manggaling sa atin. But we should be prepared. We should be prepared for any event. So di po ba mga kababayan, pinigilan siya ng kanyang ama because of the threat of the Chinese. Kung narinig nyo yon, sinasabi doon na gusto niyang pumunta sa Panatag Show. Pero pinigilan siya ng kanyang ama dahil yung embassy ng China sa atin ay pinagsabihan ang kanyang ama. Now, yung pa rin ba yung posisyon mo dahil napipigilan ka ng iyong ama? O merong threat sa'yo ang mga Chekwa? Or hindi ka makapagsalita dahil ang daming ipinangako sa inyo ng mga Chekwa? Di ba ang dami yung sister city sa China? At baka mawalan, tanggalin nila ang mga proyekto sa inyong city. Yan po yan. So nasaan dyan ang para sa Pilipinas? Unahin ang Pilipinas. Ang Davao City ay hindi Pilipinas. Ang Davao City ay nasa Pilipinas, parte ng Pilipinas. Hindi po kayo nagsisid, hindi kayo humiwalay, at hindi po pwedeng humiwalay yan. Hindi papayag ang mayoryang Pilipino. Di po ba? Tama, mali. So nasaan ang statement mo na unahin natin ang Pilipinas if you cannot even utter a single word of condemnation of the Chinese harassment and bullying dyan sa West Philippine Sea? Nada. Because of what happened 7 years ago? No, you're a grown woman. Meron kang sariling pag-iisip. Di ba nilabanan mo nga ang tatay mo na hindi ka pumunta sa kanilang partido? Dinipay mo ang tatay mo na gusto niya maging presidente ka pero naging VP ka? Now, why can't you not defy him again
on the issues of West Philippine Sea. Siguro ang pinakadahilan because of the latter that I told you. Because there is a Chinese threat. Tatakot sila na mawalan sila para sa kanilang city. Para sa city nila o para sa sambayanang Pilipinas. Sa sambayanang Pilipino. Ano ang uunahin ninyo? Tama ba yung sinabi niya na unahin natin ang Pilipinas? O yun po, mga kababayan. So yan yan ang topic natin. No? Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Natatakbo daw siya sa susunod na election pero sa article, in the next elections. Hindi naman pwede 2028. As presidente, sinabi niya na, baka 2024. Kasi may isa silang salita at may paninindigan, may prinsipyo. Pero nawawala ang isang salita, ang prinsipyo, pagdating sa usaping West Philippine Sea. Paano mo uunahin ang Pilipinas kung ang inuuna mo lang ay Davao City? Di po ba? Tama mali. At ganun din po, sa paningin ko po, sa binitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay nakukulitan na. Naaasar na rin siya. Di ba? Sabi niya, stop it. Mag-uusap na lang kami. Kasi ang sabi niya lang, she is testing the waters. Alam mo, itong si Sara Duterte, mga kababayan at kaibigan, pag ito napaliwanagan ng yung mga mature na pag-iisip, nakikinig yan. Kailangan niya lang ng proper guidance na hindi ito ang nag-guide. Di ba? Ang ganda ng samahan ninyo. Kayong dalawa ni speaker. Di ba nga sabi nga ni Presidente nung lumapit ka na inakay mo na si Big Teddy Bear, Ninong Martin. Glad to see the speaker and the BP are ganon. Nasaan na yun? No? BP, please, makinig ka. Have your own parang magnilay-nilay ka. Mag-yoga ka. I-eliminate mo lahat ng bad advices nito. At nung mga kasamahan nito, si Hitad, huwag mong pakinggan yan. Be on your own woman. For the sake of this country. For the sake of not dividing it again. Kasi yung mga followers ninyo, mga supporters ninyo, lalo pang ginagatungan ng apoy. Why not? Leader of the land. You hold the second highest position in the land. Nilay-nilay ka. Dinggin mo. Baka madinig mo ang totoong sinasabi sa iyo ng Diyos. Forgive. For I know how to forgive. Ikaw pa kaya? Amen. Di ba? Ganun. Humble yourself. If you humble yourself, then God will exalt you. Ganun po yun. Sana lang. Yun lang sa akin, no? Payong isang Pinoy. Ha? BP yan ano ba naman ako? Vlogger lang ako. No? Pero kung para sa Pilipinas, unahin natin ang Pilipinas, set aside the politics. Yung politics lagi nandyan yan. Kung para sa Pilipinas, kung ano man yung hindi nyo pagkakaintindihang personal, you can just have a cup of coffee or a tea or a dinner or a lunch and then talk about it. Parang ganito ang sabi ng Pangulo. Stop it. We'll just talk about it. Yan, nakita nyo? Yan ang matinding sinabi. Yung mga katagang yan na don't bother me anymore about that. All I have to do is to talk to her. Yan, ganyan ang isang ama o isang magulang. Na parang yung mga anak nagtatantrum, nagkakagulo, nag-aaway. You better stop it or what? Ganon. Diba? Binilangan mo. Huwag yun ang paabutin ng pangatlo. Otherwise, you gonna get it. Ganon din ang sinabi ng Pangulo. Nakita nyo, ha? Ha? What do you think she will do? Oh, ayan na. Stop it. Stop it. We'll talk about that later. Kita nyo? Don't talk to me about that nonsense. Parang ganun po yan. Naasar na ang Pangulo. Di po ba? Kasi yung mga petty issues na ganyan, hindi na pinapatulan. All they have to do is talk about it. Malay nyo, dahil lang siguro na, sige, bigyan natin ng si Sara Tamilmil na
Gulong-gulo na siya sa dami ng issue sa kanya. Mamaya, meron pa tayo dyan, the ICC. O, di ba, mga kababayan? Kaya nga kung ako kay Sara, hindi lang si Presidente ang kakausapin ko. I will include the Speaker of the House, even the Senate President. Isama ko si Gloria. I will humble myself to them. Tapos, I will advise my supporters, stop this divisiveness. Maglabas ka ng statement mo doon sa Inday Sara FB page. That statement, no, a powerful statement, I think, yung mga supporters mo, didinggin ka. Even itong atin ng bayan. Yun naman ang gusto nating makita eh. No? Kung gusto nating unahin natin ang Pilipinas, no? Ang una mong gawin is to talk to those people you think that malign you or siniraan ka, granting ganon. O may hidwaan kayo, then so be it. Kung ang nirereklamo nyo lang is about the money, the CIF, so be it. Tapos na yun. Naaprubahan na, there's nothing you can do about it. Don't, ano yun, yung wag kang mag-ano doon sa past, yung mga grudges, kasi hindi ka makakamove forward eh. You have to solve that one. Parang sa mag-asawa. Huwag nyo nang paglapasin ang away nyo. Di ba? Huwag nyo nang palipasin pa ang bumag na magkaaway kayo kasi walang patutunguhan yan. Ganun yan. BP Sara, sana may mag-advise sa'yo yan. O kaya si Speaker Martin, kausapin ka na lang. O, alam naman natin mabait yan si Speaker. Kasama mo si Amy, magkabati-bati na kayo. Ang naaapektuhan dito ay ang sambayanang Pilipino. Nagiging pangit na po ang imahe ninyo, hindi lang sa loob, kundi sa labas din ng bansa. That is so wrong because may mga gatongero pa ng mga subscriber, followers, and supporters ninyo. Kaya ikaw lang ay kayong binabatikos dahil ikaw ay Tamil sa West Philippine Sea. Ako po ay advocate ng West Philippine Sea kasi alam ko atin iyan. If you say something, a very powerful condemnation against the Chinese harassment and bullying, ay baka hindi na kita batikusin, hindi na kita tatawaging Tamil. O ano na, matabil. Palaban, o ganon, di ba? O, kaso wala pa po eh. Pero lang yung advice ko, dito ang galit na ang Pangulo sa sa tingin ko, yan, asar na siya eh. O ayan na, stop it. Sabi niya, what can you do? Ako, sinasabi ko rin yan sa mga anak ko. Don't let me count to 3. Sabihin ko lang ganyan. O. Kung may pag-aaway, hindi pagkakasunduan, pag-usapan na kaysa lumala pa. Ito lumalaba dahil sa gatong ng mga supporter ng ama niya. Dinadamay siya. O yan. Kung ako kay BP Sara Duterte, I'll talk to Speaker. Together with Ate and GMA. Sama nyo. Pag-usapan ninyo. Madali lang naman yan. Kung talagang mga mature kayo, mature individuals, ibaba nyo muna ang mga pride ninyo. What's gonna hurt? Your pride? Sabi nyo, para sa bayan, unahin ang bayan. Hindi, inuuna nyo yung self-image ninyo. Inuuna nyo yung pride ninyo. Ang naaapektuhan ng sambayanan at ang bansa. O, di po ba? Tama, mali. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.